Makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga may kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan, ang kalaliman o ang liman nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. So, batay po sa binasa po natin sa aklat ng Roma chapter 8, verse 35 to 39. Yung title po natin ngayon is, Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Amen? Amen po ba? So, naririnig po natin na maayos, malakas, malinaw, hindi putol-putol. Malinaw? Okay. Amen lang po tayo kapag ano po tayo sa salita ng Diyos. Na sa gayon, meron tayong feedback sa ating Panginoon. Okay po? So, sabi ng mga tao, sabi na marami sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Marami na akong narinig na ganito eh. Kahit ako tinanong ako sa bagay na ito, sabi nila, once we are saved, saved na daw tayo. Yun ang pinapangaral ng marami sa mga mangangaral ng salita ng Diyos. At yun din ang pinaniniwalaan ng maraming mga tao. So sa binasa natin, sinabi niya, sino kaya makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Pero iginiit ni Pablo, ang sabi niya, wala. Wala sa lahat ng mga binanggit, kahit yung mga anghel, kahit yung mga nilalang nasa lupa, nasa itaas, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Yun ang iginiit niya. Pero ang tanong, bakit merong tao? Bakit may mapupunta sa impyerno? Kung walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, bakit may mga taong mapupunta ng impyerno? At bakit may mga taong nasa impyerno? At maraming mga Kristiyano, ang sabi ng isang taong napunta ng impyerno, mas marami pa daw mga Kristiyano ang nasa impyerno ngayon kesa sa mga tao sa salibutan. Alam niyo kung bakit? Dahil mas naunang naranasan nila ang Panginoon. Naranasan na ng mga tao ang Panginoong Jesucristo. Pagkatapos, nagpakasasa pa rin sila sa kasalanan. Kaya napunta sila sa impyerno. Malaki yung parusa ng mga taong tumanggap kay Kristo at pagkatapos na ito malikod. So mas maraming mga Kristiyanong nasa impyerno kaysa sa mga taong hindi sumasampalataya. Pero ang sinasabi ng Biblia, sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi naman ni Pablo, wala. Kaya nga ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos, mostly, sinasabi nila, once we are saved, saved na daw tayo. Yun ang paniniwala ng marami sa mga Kristiyano. So, naligtas na daw sila? Oo. Kaya nga si Kristo ay namatay sa krus. Nag-alay ng buhay para sa ating lahat. Pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala. Ipinagkaloob sa atin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay napatawad sa ating mga kasalanan at yung dugo mismo ng ating Panginoong Yesus, yun ang luminis sa ating mga pagkakasala. At ang yun ay kagandahang loob ng Diyos para sa ating lahat. At naniniwala ako sa kagandahang loob ng Diyos, ito'y pangwalang hanggan. Pangwalang hanggan ang kagandahang loob ng Diyos para sa atin. At hindi lamang kagandahang loob, kundi pag-ibig ng Diyos para sa atin lahat. Kaya nga isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sa gayon, ipadama niya sa atin yung pag-ibig niya para sa atin. Ito'y walang hanggang pagmamahal, walang hanggang kagandahang loob, walang hanggan na kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pero,
Bakit merong mga tao na nasa impyerno? Kasalanan ba ng Diyos o kasalanan ng tao? Ang tao, nilikha ng Diyos, binigyan siya ng karapatan na pumili. Piliin mo yung daan na tatahakin mo. Pero ang Diyos, ibinibigay niya sa atin yung daan na matuwid upang sa gayon magtamo tayo ng pangako niya na buhay na walang hanggan. Pero sa atin lahat, choices ba natin na makapunta ng langit? Oo, choices natin makapunta ng langit. Pero sa araw-araw natin pamumuhay habang wala pa ang Panginoong Jesucristo, choices ba natin makapunta ng langit? O choices natin na unahin muna yung pangsarili natin ngayon. Unahin muna yung mga pangarap natin. Unahin muna natin yung mga bagay na gusto natin. Unahin muna natin yung mga bagay na mahalaga kesa sa bagay na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang tanong sino makakapaghiwalay? So panatag tayo. Panatag tayo na taas noo na makakapunta na tayo ng langit. Walang makakapaghiwalay sa atin kasi sabi ni Pablo walang makakapaghiwalay. Pero ang tanong, bakit may tao sa impyerno? Ang tanong, yun ang malaking tanong. Kung walang makakapaghiwalay, bakit may mga taong papuntang impyerno? So tayo mga kapatid, panatag ba tayo na tayo makakapunta ng langit? Sigurado ba tayo na kung sa araw na ito ay pumanaw tayo, sigurado ka ba na ikaw ay nakapagsisi na sa iyong mga kasalanan? Sigurado ka ba na 100% taas noo kang papasok ng langit? I-welcome ka ng Panginoon? Nakakasigurado ba tayo doon? Tandaan po natin, ang impyerno hindi para sa mga tao. Pero bakit may mga taong nasa impyerno? Kasi nga, iniisip nila na walang makakapaghiwalay sa kanila sa pag-ibig ni Kristo. Wala talaga. Dahil ang kagandahang loob ng Diyos ay pangwalang hanggan. Ang kagandahang loob ng Diyos at ang kapatawaran niya ay pangwalang hanggan. Ngayon, sino makakapaghiwalay sa atin? Tayo mismo. Yung gagawa ng daan. Kaya nga sabi ng Panginoon, may 2 daan. Ito ang daan na ito, papuntang buhay na walang hanggan. At itong daan na ito ay papunta sa kamatayan. So, choices natin na pumili ng daan, papuntang langit o papuntang impyerno. Walang makakapag-iwalay sa atin kay Kristo. Pero ang problema, tayo mismo ihiwalay dahil may gusto tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo wala pa ang rapture day. Siyempre, panatag pa tayo. Panatag pa tayo na kung saan, plano muna tayo ng ganito. Mag-aasawa ako for the future. Baka by next year, magpapakasal na ako. Baka itong next month, magkakaroon na ako ng magbibuild ako ng business. O kaya, by next month, mag-abroad ako. By next month, ano kayang iisipin natin na magiging business natin? By next month, ano kayang gagawin natin para sa buhay natin? Ang dami nating plano. Kasi nga, panatag tayo na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Amen. Pero ang tanong, ano yung criteria ng Panginoon para manatili tayo sa Kanya? Kasi ang question dito, bakit may mga tao sa impyerno? Kung wala, makakapaghiwalay sa atin. So tayo mga kapatid, ano sinasabi ng Biblia? Sinasabi ng Biblia na kung saan, sa John 3:16, sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon nito ng buhay na walang hanggan. So sinabi doon ng ating Panginoon, yung bagay na kung saan ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. So marami po, bago tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kinakailangan mo muna palang sumampalataya sa anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero itong John 3:16 na ito, hindi ito naunawaan ng marami. So ang pangunawa nila, once na sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo,
magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, nabuo yung word na, once you are saved, you are saved. Pero kung ibabalik mo sa mga taong nagsasalita na mga bagay na ganyan, bakit may tao sa impyerno? Kung ang tao ay na-save na, ibig sabihin, walang dapat mapunta ng impyerno. Ganon ang pananaw ng Diyos. Walang dapat mapunta ng impyerno. Pero sa pananaw natin, namumuhay tayo sa sarili nating kagustuhan. Namumuhay tayo sa mga bagay na kung saan nananampalataya nga tayo sa ating Panginoon. Oo, marami. Kaya nga ang daming Kristiyano nananampalataya sila sa ating Panginoong Hesus. Pero, ano ba yung pananampalataya na yun? Ano ba yung klase na dapat na isabuhay natin upang patunayan na tayo nananampalataya? Kaya nga maraming mga Kristiyano po. Ang daming yung mga tao na nananampalataya pero hindi nila naisasabuhay yung pananampalataya. Nananampalataya sila na may Diyos, may Jesus Christ, si Kristo'y naipako sa krus. Pero yung criteria ng ating Panginoon, na kung saan mapapatunayang tayo'y talagang tunay na mananampalataya. Madami sa mga Kristiyanis, wala. Mas makikita mo pa ang tunay na pananampalataya sa mga taong taga-sanlibutan. Sa mga taong nasa maling katuruan. Mas malalim yung devoted nila sa Panginoon na sinasamba nila kaysa sa mga Kristiyano. Kasi nga ang mga Kristiyano, pananaw, once we are saved, saved na tayo. Sapat na yung pananampalataya, sapat na yung nagsisimba ka lang. Sapat na yung present ka every Sunday. Kasi nga, ligtas na tayo Wala na makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. So, taas noo tayong papasok ng langit. Kaya nga maraming mga Kristiyano po ang napupunta ng impyerno dahil hindi nila naunawaan yung tunay na kahulugan ng pananampalataya. Kaya nga po sa bansa natin, sa bansang Pilipinas, maraming simbahan. Ang dami pong simbahan mga kapatid na hindi pinapahayag yung tunay na magandang balita. Yung tunay na salita ng Diyos mismo. Na kung saan hindi nila ipinapangaral yung salita mismo ng kasalanan. Hindi nila itinuturo yung salita ng repentance. Hindi nila binibigyan ng takot yung mga tao na mapupunta sila ng impyerno. Kaya nga sinasabi ng Biblia, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Amen. Pero walang takot yung mga taong gumawa ng kasalanan. Kasi nga, hindi pinaparealize ng mga tao sa mga miyembro nila na dapat sila magsisi. Kung hindi sila magsisisi, mapupunta sila ng impyerno. So anong tinuturo ng mga simbahan? Kaya walang takot ang mga miyembro. Puro pagpapala. Prosperity gospel. Healing. Kahit pagpalain ka ng Diyos, mauubos ang pagpapala. Kahit gumaling ka, magkakaroon ka pa rin ng kamatayan. Pero yung kapatawaran ng kasalanan, ito'y pangwalang hanggang buhay. Ito'y buhay na walang hanggan once na ikaw ay napatawad sa iyong mga kasalanan. Kahit gaano ka pa kayaman sa mundong ito, kahit lahat ng pagpapala ay naibuhos na sa lumo, pero kung hindi ka pa rin nagsisisi sa iyong kasalanan, mapupunta ka ng impyerno. Yan ang nangyari doon sa kwento na kung saan na sa mayaman at si Lazaro. Si Lazaro na isang pulubig, pero nakapunta ng langit. Yung isang mayaman na kung saan, araw-araw, magandang suot, araw-araw pinagsisilbihan, araw-araw ang sarap ng kinakain. Pero sa kabila nun, napunta siya ng impyerno. Anong kahalagahan ng pagiging mayaman, ang kahalagahan ng pagpapala sa buhay kung mapupunta ka naman ng impyerno? Kaya nga mga kapatid, ang daming mga mananampalataya na hindi nila alam ang patungkol sa kasalanan dahil hindi ito itinuturo ng simbahan. Kasi nga, panatag na ang simbahan na kung saan magkakaroon na sila ng buhay na walang hanggan.
Yun ang malaking problema ng ating bansa. Na kung saan marami sa mga pastor, marami sa mga ngaral na salita ng Diyos, ang dami. Ang dami sa social media na kung saan nagsulputan. Ang dami nga, nakikita ko mga kabataan. Nagsusulputan na sila. Nangangaral ng salita ng Diyos, pero higit sa lahat, hindi nila ipinapangaral ang salitang magsisi. Kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano pa kaganda ang paliwanag mo sa salita ng Diyos, kung wala ang repentance, wala. Wala pa rin kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga, dito sa bansa natin, nakakatakot. Ang daming mga Kristiyano. Puro ano sila, prosperity gospel. Kaya mga kapatid, mapalad tayo kung tayo'y nakakapag-repent sa ating mga kasalanan. Minsan lang tayo pumasok sa loob ng simbahan. Anong purpose kung bakit ka pa pumasok sa loob ng simbahan? Anong dahilan kung bakit ka pumasok ng simbahan? Di ba dapat pag pumasok tayo ng simbahan sa ibang religion, di ba? Sa ibang religion, kapag pumasok sila sa simbahan, doon pa lang sa pintuan, nakaluhod na silang lumalakad. Hindi ko nababanggitin yung religion nila. Sa pintuan pa lang, nakaluhod na silang lumalakad, nagdarasal sa Diyos nila, humihingi ng tawad. Pero mga Christian, sa pintuan pa lang, ando na nakasimangot na. Hindi na maipintang mukha kasi nga nagtatampo sila sa Diyos dahil hindi sila tunugon sa kanilang kahilingan. Pagpasok nila ng simbahan, nakaupo lang sila doon para lang masabing present sila. Yung kamay nila, nakababa, nagse-cellphone. Yung utak nila, iniisip kung anong kakainin. Yung kaisipan nila, sana matapos na yung service. Ang tagal mag-preaching na itong pastor na ito. Wala yung mindset nila sa Panginoon. Pero higit pa yung mga tao sa salibutan na kung saan, kung paano sila sumamba sa Diyos. Sana nasa tama na lang sila at makikitaan mo sila ng tunay na pananampalataya talaga. Yan ang sinabi ni Apostol Paul, na kung saan itong mga Israelita, mga Hudyo, sinikap nilang magkaroon ng sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, pero hindi sila kinalugdan ng Diyos. Pero itong mga hentil na ito, sinikap nilang sumampalataya sa Diyos at sila'y kinahabagan ng Diyos. Amen. Yun ang sabi ni Apostol Paul. Kaya nga mga kapatid, makikita ninyo yung mga tao sa salibutan, akala nyo ba mapupunta sila ng impyerno? Once na kinahabagan sila ng Diyos, kahabagan sila. Once na sila'y nagsisi, patatawarin sila. Pero tayong mga Christian, alam mo na ang tama, tas ginagawa mo pa ang mali. Mapupunta ka ng impyerno. Ang advantage lang natin, kilala natin si Kristo. Pero, kabaliktaran nun, mas matindi dapat. Tumbasan mo yun. Kinakailangan magpakabanal ka. Pero ang ginagawa ng mga Kristiyano, mga kapatid, panatag na sila sa buhay nila, sa pananampalataya. Sapat na yung nagsisimba sila. Kapatid, kaya ka nga tinawag ng Panginoon eh. Para ikaw maging ilaw na sangkatauhan, sa sanlibutan, sa pamilya mo, sa mga katrabaho mo. Tinawag ka ng Panginoon para magsilbing ilaw ka. Hindi para maging halimbawa ka, para sirain ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon sa Biblia, ang aking templo kapag winasak ninyo, parurusahan ko kayo. So itong katawan na ito, tinubos ng ating Panginoon para gamitin daw sa kabutihan. Tinubos itong ating katawan para mamuhay hindi para sa pansarili natin, kundi para sa Panginoon na. Pero naniniwala tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na kahit hindi natin sundin yung salita ng Diyos. Kaya nga mga tao, nagsisimba lang sila. Dahil naniniwala sila makakapunta sila ng langit sa pamagitan ng pananampalataya. So yun ang paniniwala na yan. Yan din ang dahilan kung bakit hindi maaring kantihin yung mga Kristiyano. Yung salitang kantihin, hindi sila pwedeng i-rebuke. Hindi sila pwedeng itama.
Hindi sila pwedeng pagsabihan. Kasi nga, once we are saved, saved na tayo. No need na yung rebuke. No need na yung repentance. Kapatid, bakit kayo nagsisimba? Kung saved na pala kayo, hindi nyo na kinakailangan makinig na salita ng Diyos. Diyan na lang kayo sa bahay. Pero kailangan natin ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Amen. Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. At doon natin malalaman kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos para sa atin sa buhay na ito. Kung tayo ba ay kinakailangan itama o kinakailangan tayo magpatuloy sa bagay na ginagawa natin. So sa pamagitan ng salita ng Diyos, nalalaman natin ang kalooban niya. Amen. So kung tayo pala iligtas na, huwag na kayo magsimba. Hindi nyo na kinakailangan pahirapan ang sarili nyo dahil hintayin na lang ninyo ang kamatayan. At pagdating ng kamatayan, welcome sa langit. Pero hindi ganun. Sabi ng Panginoon, hahatulan tayo batay sa ating mga gawa. Bubuklatin ang aklat ng buhay, bubuklatin din ang Biblia. Kapag hindi nagtugma ang dalawa, ibig sabihin, punta ka ng impyerno. So, lahat ng ginagawa pala natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Titignan ng Diyos kung tayo namuhay sa salita ng Diyos. Tayo mga Christian, ha? Tayo mga Christian, huwag po natin gagamitin yung word na kung saan sinasabi ng Biblia, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Yesus sa huling araw ay maliligtas. Yun po'y para sa mga tao na kung saan mga matatanda o kaya biglaan na lamang na bago sila mamatay, nakapagsisi sila. Pero tayong buhay pa, malakas, at alam na natin ang salita ng Diyos. Anong sinasabi ng Biblia para sa atin? Ang naghihintay sa atin ay kalagim-lagim na impyerno. Para sa mga taong naranasan na nila yung mga bagay na espiritual at pagkatapos nilang maranasan ng mga bagay na espiritual, tumalikod pa rin sila. Ang naghihintay sa kanila ang naglalagab-gab na apoy ng impyerno. Yun ang naghihintay sa atin. Mga kapatid na mga Kristiyano na kung saan nagpapabaya, nagpapakampante sa buhay pananampalataya. Pinasok natin ito. Hindi na tayo pwede pang umatras. Nasa takbuhan na po tayo. Sa karera na kung saan dapat makarating tayo ng finish line. So mga kapatid, kaya nga yung mga tao, yung mga Christian, hindi sila pwedeng pagsabihan. Kasi nga, matatag na sila sa paniniwalang maliligtas sila. Maraming mga Kristiyano na kung saan matatag na sa pinaninindigan nila yung bagay na Kristiyano ako. Alam ko na yung mga bagay na sinasabi mo. Alam ko na yung Biblia. Nabasa ko na yung Bible. Hindi mo na ako dapat pang pagsabihan pa ng ganyan. Matagal na akong Kristiyano. Pinanganak na akong Kristiyano. Yung mga magulang ko Kristiyano eh. So ganun ang pananaw ng maraming mga Kristiyano. So ibig sabihin, ligtas ka na. Ibig sabihin, wala ka ng pagkakataon mapunta ng impyerno, kahit mamuhay ka pa sa kasalanan, mamuhay ka sa hilig ng laman, basta pumapasok ka lang ng simbahan, save ka na. Ganun ang pananaw ng maraming mga tao. So, sino tayo? Iisipin natin, sino ka? Para sabihin mo yung ganyan. Lahat naman tayo eh. Tao lang tayo, nagkakasala. Oo. Kaya nga tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan eh. Kasi nga lahat tayo is makasalanan. Iniisip natin na makasalanan tayo, walang perpekto. Yun na nga eh. Alam ninyo sa sarili nyo, walang perpektong tao. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, kapag ikaw ay nagkasala, magsisi ka. Magrepent ka. Alam na nga natin yung bagay na makasalanan tayo, pero ayaw pa natin magrepent. Ginagamit natin yung karapatan. Na kung saan, si Lord nang bahala dyan magpatawad. Si Lord na, alam na ng Diyos yan na tao lang tayo, makasalanan tayo, mahina tayo. Pero si Lord nang bahala dyan. Patatawarin tayo ng Diyos. Kaya ka bang patawarin ng isang tao na walang
paghingi ng kapatawaran. Oo, kaya ka, yung ibang tao. Pero ang Diyos, kaya ka bang patawarin ng Diyos na wala kang repentance na ginagawa? Hindi. Sabi nga ng Diyos bago ka pumasok sa templo, magdala ka ng handog. Hindi ka pwedeng pumasok ng templo na wala kang dalang handog. So, ibig sabihin, sa panahong natin ito po mga kapatid, bit-bit mo yung sarili mo, bit-bit mo yung kasalanan mo, ihahandog mo sa Panginoon. Huwag kang papasok sa loob ng simbahan na wala kang dalang handog. Hindi po perang sinasabi ko po dito, kundi yung handog ng repentance. Amen. Kasi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay naghihintay lang para ipalit sa mga kasalanan mo. Nang sa gayon, yung kasalanan mo is matubos at malinis. Kaya nga sinasabi niya sa Biblia, ito'y walang hanggang kapatawaran. Kasi nga, ang dugo ng Panginoon is nandyan lang. Naghihintay lang para ikaw ay mag-repent sa iyong mga kasalanan. Kumbaga sa tubig, kapag ikaw ay marumi, binuhusan ka ng tubig, lilinis ka. Pero yung kasalanan, hindi kayang linisin ng tubig lang. Kinakailangan ito ng repentance. Pero ang problema, mga kapatid, sa loob ng simbahan, walang repentance. Walang pagtuturo ng repentance. Kung walang repentance, ibig sabihin, hindi rin itinuturo ang kasalanan. Ang patungkol sa kasalanan. So, yun ang madalas na problema ng maraming mga tao. Yun ang madalas sa problema ng mga tao. Kaya nga, mga kapatid, isipin natin mabuti. Bakit maraming mga tao napupunta ng impyerno? Sa pananaw nila na once na save na sila. Kaya mga kapatid, mahalaga na makapag-repent po ang isang tao bago siya maligtas. Kaya nga, ang pananampalataya natin, hindi lang sa paniniwala natin na ligtas na po tayo. Yung pananampalataya natin na kasama doon yung pananampalataya, isama mo na. Naisipin mo na ikaw ay sa makasalanan. So tayo mga kapatid, mahirap itama ang mga taong naniniwalang wala silang kasalanan. Mahirap. Dahil naniniwala sila na sila'y ligtas na. Pero kahit ang Panginoong Jesucristo man, ipinagsisigawan niya sa daan. Ipinapangaral niya na dapat magsisi ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. So, sabi nga niya sa Marcos chapter 1. Marcos chapter 1 verse 14 to 15. Ang sabi niya, nang ibinilanggo si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. So, yung mensahe na yun is mula pala sa Diyos. Sabi niya, ang magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, ito ang mensahe ng Diyos para sa atin lahat, na ipinapangaral ng ating Panginoong Yesus. Kaya magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. So malinaw po ang sinasabi ng Diyos at malinaw din ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na dapat pagsisihan na ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Amen. So nasa New Testament po tayo. Wala tayo sa Old Testament. Kahit sa Old Testament, mas mahirap pa nga Mas mahirap yung kalakaran na kung saan paano ka mapapatawad sa iyong kasalanan. Mas mahirap. Pagdating ng New Testament, ang sabi lang niya, magsisikat talikuran ng iyong mga kasalanan. Walang dalang handog na tupak. Walang dalang mga kung ano-ano. Kundi ikaw mismo sa sarili mo, bit-bit mo yung sarili mo. Dapat kang magsisi sa iyong mga kasalanan. Yun lang. Yun lang ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga yung sinasabi niyang paghahari ng Diyos, kung naganap na yung paghahari ng Diyos sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, hindi na kinakailangan pa ang Bible. Hindi na po kinakailangan ng Bible dahil naganap na nga yung rapture sa panahon ng ating Panginoon. Kung naganap na yun, ha? Pero dahil hindi pa po nagaganap yung rapture day, kaya nga isinulat yung Bible. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng gabay sa ating buhay pananampalataya. Amen.
Nang sa gayon, hindi man tayo umabot sa panahon na ng ating Panginoong Yesus, magkaroon pa rin tayo ng pananampalataya na maniwala tayo kahit yung Bible na lang. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Mapalad ang isang tao na nananampalataya kahit hindi niya ako nakikita. So, mahirap para sa mga tao, sa mga Christian, ang manampalataya sa Bible. Nananampalataya sila sa Panginoon, pero ang problema, hindi sila naniniwala sa Bible. Bakit ko nasabing na hindi sila naniniwala sa Bible? Kasi nga, ni ang Bible nila, hindi nila binubuklat. Ni wala nga silang Bible sa bahay nila. Ni hindi sila nagbabasa ng Bible. Ang pananaw lang nila, magsimba ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga kapag itinama mo yung isang tao na Kristiyano na walang alam sa salita ng Diyos, sigurado mag-aaway kayo. Sigurado magagalit yan kasi nga wala siyang alam. Wala siyang alam sa salita ng Diyos. Kaya nga maraming mga Kristiyano ang natitisod sa pananampalataya dahil hindi sila nagbabasa ng Bible. Inuuna nila yung galit nila, inuuna nila yung pride nila. Maraming mga Kristiyano nasa impyerno. Kasi nga, once na nakarinig na sila ng pagtatama, sigurado sasabihin nila nasa mali silang katuruan. Panigurado yan. Maghahanap sila ng ibang simbahan na magtuturo ulit sa kanila ng mga bagay na gusto nila. Prosperity gospel. Yan ang sinasabi ng Biblia, di ba? Sa huling araw, maghahanap sila ng mga tagapagturo na kung saan ituturo yung mga bagay na gusto nila. Ganyan, nasa huling araw na po tayo mga kapatid. Punta kayo sa maraming mga simbahan, iba't ibang simbahan. Pakinggan ninyo yung mga preaching nila. Hindi na itinuturo yung repentance. Hindi na itinuturo yung kasalanan. Kasi nga nasa huling araw na po tayo. Naniniwala kayo nasa huling araw na tayo pero hindi kayo natatakot mapunta ng impyerno. Hindi nyo pa nga napagsisihan ng inyong mga kasalanan. So, kahit saan kayo pumunta ng simbahan, tignan ninyo kung ipinapahayag nila na dapat magsisi ang mga tao na sa gayon magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Pero, sa mga simbahan, asahan mo yung katuruan nila, prosperity. Healing. Palaging healing. Pagpapagaling ng Panginoon, himala ng ating Panginoon, puro himala. Katulad ng mga Pariseo, hinihiling nila sa Panginoong Yesus, magpakita ka ng himala, magpakita ka ng himala. Puro himala. Ano sinasabi ng Panginoong Yesus? Wala akong may papakita sa inyong himala, kundi yung nangyari kay Jonah. Si Jonah 3 araw na nandun sa loob ng dambuhalang isda. Ipinabatid ng Panginoon, ang himalang gusto kong ipaunawa sa inyo, yung aking kamatayan at muling pagkabuhay. Yung himala na kung saan makasalanan ka pero kinahabagan kita. Makasalanan ka pero pinatawad kita. Makasalanan ka pero minahal kita. Yun ang himala. Himala na kung saan hindi literal, hindi physical, kundi spiritual na binibigay sa atin ng Panginoon. Ito'y pagmamahal mula sa puso ng Diyos. Pero para sa atin, gusto natin pakinggan yung mga bagay na himala kasi nabubuhayan tayo eh. Nabubuhayan tayo patungkol sa mga pagpapala. Kaya nga mga tao yan, dami, mostly sa mga Christian, tumatalikod sila. Kasi nga walang pagpapala. Walang pagpapala sa simbahan na yun. Punta tayo sa iba. Hanap tayo dito, baka sakali pagpalain na tayo ng Diyos. Wala pa rin pagpapala dito. Lipat tayo sa ibang simbahan ulit. Baka dito matagpuan natin pagpapala. So wala pa rin pagpapala. Kasi nga hinahanap natin pagpapala, hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos mismo ang hinahanap natin. Once na hinahanap mo ang Diyos, ipapamulat sa iyo ng Panginoon ang kasalanan mo. Kasi nga, matatagpuan mo ang pagpapala doon sa langit. Ito yung buhay na walang hanggan. Amen. So, hindi ito nauunawaan ng maraming mga tao. Kasi nga, iminumulat nila ang mga mata nila patungkol sa pagpapala. At ganun ang pagpapalaki sa kanila ng mga tagapagturo nila.
Puro pagpapala. Kaya nga, lumaki yung mga miyembro na kung saan puro pagpapala din ang inaasahan. Ang Panginoong Yesus, naparito siya. Ipinangaral sa mga tao na dapat sila magsisi sa kasalanan. Pinadala niya ang mga apostol niya. Sinabihan niya na dapat turuan ng mga tao na dapat sila magsisi sa kasalanan. Pagdating sa mga pastor na ipasa na sa mga pastor, ang itinuro na nila, pagpapala na. So tumaliwas na sila sa katuruan ng Panginoon. Kung ang Panginoong Yesus, kung ang mga apostol noon, hindi sila tumaliwas. Pagdating sa panahon ng mga pastor, biglang tumaliwas. Nagkaroon. Kaya nga, pinagpaalala na ng ating Panginoong Yesus, maraming lilitaw ng mga huwad na propeta sa huling araw. Pero ang sabi niya sa Revelation, kawawa. Kawawa yung mga taong madadaya ng false prophet. Bakit? Sa palagay niya ba kahabagan ng Diyos yung mga miyembro? Kaya nga sinabi niyang word na kawawa kasi nga damay pati yung mga miyembro. Hindi pwedeng, oh Lord, kasalanan ng pastor namin yun. Hindi pwede yun, mga kapatid. Kaya nga may Biblia eh. Nang sa gayon, sabi ng Panginoong Yesus, huwag kayong padadaya. Amen. Kaya huwag kayong aasa sa pastor. Magbasa din po tayo ng Bible. Kahit gaano kagaling mag-English yung pastor ninyo, kahit gaano pa yung magpaliwanag, kung wala naman yan sa Bible, yan ay false prophet pa rin. Kaya mga kapatid, mag-direct tayo na kung saan, straight to the point. Ano bang pinunta nyo dito? Katulad ng mga Israelita, pumunta sila sa templo, sa tabernakulo, para lang mapatawad sa kasalanan. Wala nang dada-dada. Nandito kami, Lord, para mapatawad ang aming mga kasalanan. Kasi nga, kung hindi kayo mapapatawad, sigurado patay ako, pati sambahayan ko. Tayo, wala eh. Nagsimba nga tayo eh. Nakaupo. Pero yung mindset natin, nasa labas. Nagsimba nga tayo, pero ang dami natin ginagawa. So tayo mga kapatid, sipin niyo mabuti. Anong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tayo mismo. Tayo mismo yung maghihiwalay. Tayo mismo yung humihiwalay kay Kristo. Hindi ang Panginoon. Ang Panginoon, dikit ng dikit yan eh. Kaya nga'y pinapahayag ang magandang balita eh. Nang sa gayon, magkaroon ka ng ganap na kaligtasan. Amen. Pero ang tao, layo ng layo sa Panginoon. Kasi nga ang bigat, Lord, ang bigat naman yan. Ang hirap naman sumunod sa iyo. Kinakailangan ganito, kinakailangan isuko yung ganyan, kinakailangan magbigay ng ganyan. Ang hirap, kaya nga tayo mismo yung sumiseparate sa Panginoon. Kaya nga sinabi ni Apostol Paul, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit lahat ng mga binanggit yan, mabibigat na ng mga dahilan, wala pa rin. Alam ni Pablo kung anong dahilan. Yung sarili mismo natin. Yun yung kasalanan, mga kapatid. Kasalanan mismo maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kasi nga ang Diyos ay banal. Kaya nga sinabi niya, magpakabanal kayo mga anak. Nang sa gayon makita ninyo ang Ama. Pero hindi tayo namumuhay na may kabanalan mga kapatid. Mas nabumuhay na may kabanalan yung mga taong nasa labas. Diba? May mga rebulto sila. Ganon sila ka-devoted. Nagdarasal sila araw-araw. Devoted sila, pero tayo hindi tayo devoted. Devoted lang tayo sa bagay na pagpapala. Ganon tayo ka-devoted sa pananampalataya natin sa Diyos. Devoted tayo sa pagpapala. Pero sila, napaka-devoted nila sa mga sinasamba nila. Ang layo sa pananampalataya natin sa kanila. Sobrang layo. Kung susukatin lang, malayong-malayo mga kapatid. Pero yung advantage natin, binuksan na yung mata mo eh. Para makita ang tama at mali. Yan nga sinasabi ng Panginoon eh. Na kung saan, makinig man sila na makinig. Tumingin man sila ng tumingin. Hindi sila makakarinig, hindi sila makakakita. Dahil sinarado nila ang kanilang tainga, sinarado nila ang kanilang mga mata. Kundi sana, pinatawad ko sila sa kanilang mga kasalanan. Nang hinayang ang Panginoon, di ba?
Every preaching, nangihinayang ang Panginoon sa inyo. Every preaching. Sobrang nangihinayang. Kaya nga sabi niya, sana pinatawad ko sila sa kanilang mga kasalanan. Pero sinarado nila ang kanilang mga puso at isipan, ang kanilang tenga, ang kanilang mga mata. Sana pinatawad ko sila. Every preaching, tandaan niyo po, nangihinayang ang Panginoon. Maghihintay ka na naman ng 6 na araw. Pagdating ng linggo, ganun na naman ulit. Hindi ka na naman makakapag-repent. Sayang, sayang. Kaya nga'y pinapahayag ang repentance, ang kasalanan. Nang sa gayon, hindi sayang ang pagsamba mo. Kaya nga sinabi ko, di ba? Kung naniniwala kang save ka na, hindi mo na kinakailangan magsimba. Doon ka na lang maupo, mag-ML, mag-cellphone, mag-YouTube, Facebook, lahat na yun, mag-TikTok ka na lang. Lahat na yan gawin mo na sa buhay mo. Kasi ligtas ka na eh. Pero naniniwala tayong makasalanan tayo, kaya nga tayo nagsisimba. Nagsisimba tayo dahil naniniwala tayong makasalanan tayo. Kaya nga, dito sinasabi ng Panginoon, sabi niya, ang magandang balita ay mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Kinakailangan natin magsisi sa kasalanan at tumalikod. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. So ano ba magandang balita? Yung prosperity gospel? Hindi yun. Ang magandang balita, ito yung magandang balita. Tandaan niyo po mga kapatid. Ang magandang balita, yung pinapamalitaan niya, yung mga bagay na dapat tayo magsisi sa kasalanan at tumalikod dito. Yun yung magandang balita po mga kapatid. Naniniwala ba tayo doon mga kapatid? Na ang magandang balita ay ang pagsisisi sa kasalanan. Amen. So mga kapatid, sabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos. Yung word na dumating, hindi yung rapture, kundi si Kristo mismo. Ang Panginoong Jesucristo mismo yung dumating. Dumating ang Panginoon para na sa gayon tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Para na sa gayon, mapatawad tayo sa ating mga pagkakasal upang pawiin ang ating mga kasalanan. Yun yung sinasabi ng Panginoon na dumating na ang takdang panahon. Pero yung word na malapit na maghari ang Diyos, wala pa. Yung pa lang yung rapture. Yung paghahari ng Diyos, hindi pa nagaganap. Wala pa ang rapture, mga kapatid. Pero dumating na ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sinasabi niya, malapit na maghari ang Diyos. Kaya nga before maghari ang Diyos, kaya nga sabi niya, magsisi na kayo. At talikdan ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. So bago dumating ang paghahari ng Diyos dito, bago dumating ang rapture, nakapag-repent na tayo sa ating mga kasalanan at sumampalataya tayo sa anak ng Diyos na si Jesus Christ. Amen. Kaya mga kapatid, upang sa muling pagparito ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng ganap na buhay na walang hanggan. So tayo mga kapatid, pero ang mga Kristiyano ngayon, taas no, di ba? Nakataas no silang naniniwala na maliligtas sila kahit na wala silang ginagawang pagsunod sa salita ng Diyos. Kita ninyo, suriin yung sarili ninyo. Since na nampalataya kayo sa Panginoon mula pagkabata, o kaya yung mga pinanganak dyan na Kristiyano na, tingnan nyo ang buhay ninyo. Namuhay ba kayo mula pagkabata sa salita ng Diyos? Pansinin niyo yung buhay ninyo. Kung maalala ninyo yung pamumuhay niyo as a Christian noon. Nagsisimba lang tayo, di ba? Sisimba lang tayo, present, nagpupuri, nagpe-praising, minsan nga, nasa ministry na tayo nung bata pa tayo, di ba? Pero, alalahanin niyo, ibinigay niyo ba sa Panginoon yung bagay na iyon? Alalahanin niyo yung time na kung saan bata pa kayo, nagsisimba kayo as a Christian. Pinanganak kayong Christian, siyempre, Kristiyano yung mga magulang niyo, nagsisimba kayo. Alalahanin niyo, ano yung ginagawa niyo nung Christian kayo? At ano yung ngayon na ginagawa niyo after niyo mag-repent sa kasalanan? Magkaiba, di ba? Ang laki ng pinagkaiba. Nagbabasa ka na ngayon ng Bible. Nagpe-pray ka na. Naiisip mo na yung mga bagay na pagkakasala. Iniisip mo na rin si Holy Spirit ngayon. Yan ang kinaibahan ng tunay na Kristiyano at mga Christian lang mula pagkabata. So,
Yung mga tao, ganyan madalas eh. Madalas sa mga Kristiyano. Ligtas na sila kasi pinanganak silang Kristiyano eh. O kaya, naging miyembro na sila. Minsan pa nga mga kapatid eh, andyan pa yung pagbabaptize. Pag nabaptize ka na, taas noo ka na rin eh. Nabaptize ka, taas noo ka. Na kung saan, ang mga tao, iniisip nila, ligtas na sila. So, ginagawa ng mga tao, hindi nila ipinapahayag yung magandang balita, yung totoong magandang balita. Ang pinapahayag nila, once you are saved, once na ikaw ay nananampalataya, maliligtas ka. Isa pang paraan nila yung pagbabaptize po, mga kapatid. Pagbabaptize na kung saan, sapat na yun para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nga, nakasaad yan sa Bible. Kasi, karamihan po sa mga simbahan, makadagdag lang sila ng mga miyembro. Makadagdag lang sila ng mga miyembro na maililista sa listahan ng mga nabutismuhan. Mahalaga sa kanila yung mabutismuhan yung mga tao na yun. Kasi, karangalan yun sa loob ng simbahan eh. Sasabihin nila, purihin natin ang Diyos. Purihin ang Diyos dahil ang daming tumanggap ng baptize ngayon. Ang daming nagpabautismo. Purihin natin ang Diyos. Pero ang totoo nun, kung tatanungin mo yung mga binautismuhan nila, alam niyo ba kung bakit kayo binabtize? Nakapagsisi ba kayo kung bakit kayo nandito? Kung tatanungin mo sila, sigurado, hindi nila masasagot ang tanong mo. Pero para sa mga tao sa loob ng simbahan, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Ang totoo niyan, karangalan sa simbahan yan. Na kung saan dadami yung miyembro, dadami yung regular member. Kasi po, hindi magiging regular ang member yung isang tao kung hindi pa siya nababaptize. So, once na nabaptize na isang tao, regular member na yan. Dagdag bilang sa mga miyembro. Karangalan sa loob ng simbahan. Hindi karangalan po yan sa Panginoon. Dagdag kasalanan pa yung ginagawa ninyo. Kahit nga sa pakikibahagi natin sa komunyon, di ba? Anong ginagawa natin bago tayo magkomunyon? Repentance muna, di ba? Kasi sinasabi ng Biblia na kung saan dapat igalang ninyo yung komunyon. Dapat isipin nyo muna kung karapat-dapat kayong makibahagi sa komunyon. So, hindi basta-basta ang pagkukomunyon. Ganon din sa baptize. Hindi basta-basta ang baptize. Binaptize mo yan, ibig sabihin, pinatawad na yan sa kasalanan. Pero, sa mga nabaptize po dito, mga kapatid, anong sabi ng Bible? Once na nabaptize ka, sasaya yung Holy Spirit, di ba? So, sa mga nabaptize po, kinilig ba kayo? Tapos pagka-baptize niyo, pagkaahon, kinilig kayo, tapos nangaral na kayo ng magandang balita. Hindi ganun ang nangyari, di ba? After niyo mabaptize, na walang repentance, pagkaahon niyo sa tubig, tapos na. Wala kayong naramdaman. O kaya kinabukasan, wala pa rin. Lumipas ang taon, wala pa rin. Lumipas ang 5 taon, wala pa rin. Kasi nga, hindi ganap ang baptize. Hindi naging ganap yung baptize sa isang tao. Sinungaling ba ang Bible? Hindi sinungaling ang Bible. Sino ang sinungaling? Ang tao. Ang tao ang sinungaling. Na kung saan, hindi siya nakapag-repent. Hindi niya itinuro din sa tao na yun na dapat mag-repent sa kasalanan. Tanggapin mo muna si Kristo bago ka magpabaptize. Kung babasahin niyo po yung Bible sa New Testament, si Pablo po, nung nakilala niya ang Panginoon, nung nabulag siya, anong ginawa niya? Nag-fasting, nagdasal. Pagkatapos na 3 araw siyang nag-fasting, nung naimulat na ang mga mata niya, doon pa lang siya nabaptize. So, repentance muna bago yung baptize. Pero ang paniniwala ng mga simbahan, ginawa nilang doktrina. Ginawa nilang doktrina na itong sinasabi ng Biblia, kinakailangan mo na magpabutismo at sumampalataya sa Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at patatawarin sa iyong mga kasalanan. Sa iyong Holy Spirit.
Binabanggit nila iyon. Pero, hindi nila ginagawa ng tama. Anong ini-skip nila? Yung repentance. Ini-skip nila yung repentance. Ini-skip nila yung bagay na sinasabi ni Pablo. Ano sabi niya ni Pablo? Ay, ni Pedro. Ano sabi ni Pedro sa Aklat ng Gawa? Chapter 2, verse 37 to 38. Ito yung ini-skip ng mga tao ng simbahan. Sabi niya, nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol. Mga kapatid, sabi nila, ano ang dapat naming gawin? So nagtanong ang mga tao, Pedro, saka sa mga apostol, anong dapat naming gawin? Yun ang tanong ng mga tao sa kanila bago sila magpabautismo. Anong dapat namin gawin? So sumagot si Pedro. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan. So binungad na niya yung bago magpabautismo. Pagsisihan muna talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin sa inyong mga kasalanan at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So, yung nabautismuhan ba kayo? Napuspos kayo ng Holy Spirit? Hindi, di ba? Kasi nga, ini-skip ninyo yung pagsisisit, pagtalikod sa kasalanan. Basta lang kayo nabautismuhan para lang may dagdag kayo sa listahan ng mga tao nagpabautismo. So, dagdag kasalanan. Ang dami, di ba? Ang daming pagkakamali ng mga simbahan na kung saan hindi tinuturo ang tama. Kasi nga, once we are saved, saved na tayo. Hindi mo na kinakailangan pahirapan ang sarili mo. Hindi mo na kinakailangan pang gampanan yung nasa Biblia. Hindi na. Kasi ligtas na tayo. Yan ang pananaw na marami sa mga simbahan. Kaya nga, ganyan din ang sinasabi ni Juan Bautismo. Ano sabi ni Juan Bautismo patungkol sa repentance bago kayo magpabautismo? Ang sabi niya sa Mateo chapter 3, verse 7 to 8. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming mga Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahing mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Ano sabi niya? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi na. So, laging nauuna ang repentance. Laging nauuna ang pagsisisi bago tayo magpabautismo. Hindi bautismo, tapos repentance, hindi. Bautismo muna, repentance muna bago ang bautismo at yung Holy Spirit ay sasa iyo. Amen. Pero ini-skip na maraming simbahan yan. Kaya nga sabi niya sa verse 11, sa Mateo chapter 3, verse 11, binubautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So malinaw po, di ba? Ang kahulugan ng bautismo ay pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kaya lang, nabautismuhan tayo. Tayo mga Christian. Ako, naranasan ko yan. Naranasan ko yan sa buhay ko, nabautismuhan ako, pero sabi ko nga sa inyo ang tagal ko sa loob ng simbahan, pero wala akong pananampalataya sa Diyos. Andun yung paghama ko kay Kristo. Nabautismuhan ako, sana nasa akin ang Holy Spirit. Nabautismuhan ako, sana malinaw na ngayon yung kaisipan ko. Pero hindi ganun ang nangyari. Binutismuhan ako na walang repentance. Naalala ko yun. Sa pangalan ni Jesucristo, binubutismuhan kita. Tapos, miyembro ka na ng simbahan. Regular ka na. Magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yung mga ganung bagay. Sistema lang yun ng simbahan. Ang tunay na kaligtasan, kinakailangan magsisi ka muna sa iyong mga kasalanan. Amen. Nang sa gayon, once na napatahod ka ng Panginoon, makakapasok ka ng langit. Amen. Kahit butismuhan pa kayong lahat dyan, kahit nga ako, butismuhan ko kayo, kung wala kayong repentance, hindi kayo maliligtas. Kahit sino pang magaling na pastor na kilala ninyo, sikat, kahit sikat pa yan,
Gustong-gusto kahit artista pa nga yan, naging Kristiyano eh. Bautismuhan kayo kung wala kayong repentance. Walang kwenta yan. Hindi sa inyo Holy Spirit, mga kapatid. Hindi sa inyo Holy Spirit. Kaya nga si Juan Bautista, pinahayag niya. Ipakita muna ninyo. Sino sinasabihan niya? Mga Pariseo, Saduceo na ipinagkatiwala sa kanila yung kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, Kristiyano na sila. Ibig sabihin, alam na nila ang salita ng Diyos. So sa panahon natin to, sino sinasabihan ng Panginoon dito? Yung Biblia? Tayong mga Kristiyan. So tayong mga Kristiyan, hindi ibig sabihin Kristiyano na tayo, pwede na tayo magpabutismo. Hindi pwede yun. Hindi porke na matagal ka na. Kaya nga ang dami dyan eh, mga elder na. Elder na po sila, pero wala silang alam sa salita ng Diyos. Hindi nila alam kung paano yung pakiramdam na pospos ng Holy Spirit. Hindi nila alam yung pakiramdam na nangungusap sa kanilang Holy Spirit. Kasi nga, since tinanggap nila si Kristo, wala sa kanilang Holy Spirit. Nagkulang ba ang Diyos? Nagkulang ba ang Panginoong Yesus? Hindi. Tayo yung may kulang. Dahil may barrier pa rin tayo magpahanggang ngayon. May barrier tayo, ito yung kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon binuksan na niya ang pintuan doon sa pintuan ng kabanal-banalan. Nang sa gayon makalapit ka sa Ama at makatawag ka sa Kanya na, Ama, Ama ko. Pero bakit hindi tayo tumatawag na, Ama, Ama ko, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan? Hindi, Ama, Ama, tulungan mo ako sa mga problema ko, pagpalain mo ako, tugunin mo ako. Magkaiba ang sinasabi ng Biblia sa ninanais natin. Magkaiba po mga kapatid. Kaya nga tayo mga kapatid, sa buhay po natin, isipin po natin mabuti. Ligtas na ba tayo? Makakapunta na ba tayo ng langit? Kung sa araw na ito, ikunin tayo ng Panginoon. Panigurado. Iisipin natin, makakapunta ako ng langit. Pero pagdating mo ng langit, sige, tanungin mo ang Panginoon. Lord, pasok na ba ako? Baka sabihin sa'yo ng Panginoon, sino ka? Hindi kita nakikilala. Ikaw na, gumagawa ng masama, punta ka ng impyerno. Hindi ko ito sinasabi sa inyo para takutin kayo. Ito ang realidad. Ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko ito sa inyo, na sa gayon, dito pa lamang, is makapag-repent na kayo sa inyong mga pagkakasala. Mahalaga sa loob ng simbahan na marinig yung repentance. Kasi kung walang repentance, para saan ang pangangaral ng Panginoong Yesus? Para saan pa yung pinaglalaban niya na dapat magsisi ang mga tao tumalikod sa kasalanan? Kasi malapit nang dumating daw ang kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos na sinasabi niya, yun yung rapture. So tayo mga kapatid, kung hindi tayo magre-repent, paano tayo maliligtas? Dahil kung ganap tayong nagsisi at ganap na tinanggap ng tao na yun yung nabutismuhan, sigurado, hindi lang yung simbahan yung magpupuri, kundi yung kalangitan mismo ang magpupuri. Kaya nga sabi niya sa Lucas chapter 15, verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel sa Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. So magkakaroon ng pagdiriwang ang langit once na isang tao ay tumalikod sa kasalanan. Pero paano sila magdiriwang kung ang mga tao nabubutismon, kung lahat ng mga miyembro hindi nagre-repent? Sabi ng Panginoon, isa lang na tao magsisi sa kanyang kasalanan, magdidiwang ang langit. Pero paano kung sa araw ng linggo wala nga repentance Nakadepende lahat ang dasal sa pastor. So paano tayo? Paano tayo makakapunta ng langit? Pero paano kung hindi nagsisi yung tao tumalikod sa kasalanan? Yan ang malaking problema. Yan ang malaking problema na kung saan hindi nakikita ng mga tao. Na bakit may tao sa impyerno? Gayong Christian naman siya. Gayong walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. So, ang paniniwala nila, ando na yung doktrina nila sa Aklat ng Gawa, chapter 2, verse 37 to 38, na sinusunod nila yung requirement ng sinasabi ni Pedro. Si Pedro po, tao lang. Tao lang si Pedro na ginamit
ng Holy Spirit. Pero, andun na yung mas pinaniwalaan nila yung si Pedro kesa sa Word of God. Kasi, in-skip na nila yung word na kung saan magsisi. Sabi nga ni Pedro magsisi muna kayo tumalikod sa inyong mga kasalanan. At pagkatapos, at magpabutismo kayo. Nagpabutismo sila, wala yung repentance. So, pagdating nila sa langit, sasabihin nila sa Diyos, Lord, sinunod ko naman ang requirements Nagsimba ako, nagbigay ako, nagpabutismo ako, mula pagkabata, Christian ako, yung mga anak ko, Christian. Sinunod ko yung requirements na sinasabi ng Biblia, sinasabi ni Pedro. Pero bakit ako mapupunta ng impyerno? Hindi naman yun ang requirements Nakasaad yun sa Bible. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, yung foundation ng ating Panginoon, kung bakit naparito ang Panginoong Jesucristo, is yung dahil sa kasalanan natin. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Naparito ang Panginoong Jesucristo, nag-alay ng dugo dahil sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin ba nun, lahat ng ginagawa nating kasalanan ngayon, exempted na. Kahit pumatay pa ako ng maraming mga tao, exempted na kasi nga si Kristo ay namatay na sa krus. At pinatawad na ako sa aking mga kasalanan. So, ibig sabihin, wala na akong kasalanan kahit gawin ko pa lahat ng mga bagay na gusto ko. Kaya nga, pinapahayag na magandang balita na bago dumating ang paghahari ng Diyos, magsisit tumalikod na sa kasalanan. Amen. Yun ang pinapahayag ng Panginoon para sa atin. So, sasabihin nyo, napakahigpit mo naman kapatid. Sobrang higpit mo naman. Wala naman makaka-perfect sa salita ng Diyos, sa Bible. Wala nga po mga kapatid. Pero, dapat tayo mismo, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pinatawad po tayo ng Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na pinatawad tayo ng Panginoon is malaya na po tayong mamuhay sa paggawa ng kasalanan. Pinatawad tayo ng Panginoon, ibig sabihin binigyan tayo ng bagong buhay. Halimbawa na lamang, gumawa ako ng isang bahay. Nirenovate ko yung bahay na luma. Nirenovate ko, napakaganda na. Tapos wawasakin ko ulit. Tama ba yun? Tapos ire-renovate ko na naman ulit. Tapos wawasakin ko na, gigibain ko yung mga pader. Kasi gusto ko lang Nabuboring ako sa buhay. So wawasakin ko yung bawat pader. Tapos gagawin ko na naman, pagagandahin ko na naman. Tapos dahil sawang-sawa na ako, wawasakin ko na naman. Ganun ba yung pamumuhay na pinatawad na sa kasalanan? Binago na tayo ng Panginoon. Itong katawan na ito, hindi na natin pagmamayari. Ito'y templo na ng Holy Spirit. So, wala tayong dapat baguhin dito. Kung binago na ito ng Panginoon, kung anong pagbabago na ito, darating ang Panginoon, dapat ganito pa rin. Ganito pa rin. Kaya nga, nagugulat ako sa mga tao Ang daming mga Kristiyano, tinanggap na nila si Kristo. Ang daming tato. Tinanggap na nila si Kristo, umiinom pa rin sila ng alak. Nagyoyosi pa rin. Pumupunta pa rin sa mga disco. Kristiyano na yan, mga yan Kristiyano tapos nagsusugal. Kristiyano na yung mga yan. So mga kapatid, gulat ka. Pagdating mo ng langit, kahit Kristiyano ka, punta ka pa rin ng impyerno. Okay lang na may tattoo ka bago mo nakilala ang Panginoon. Accepted na yan. Pero kung after mo makilala ang Panginoon, nagpalagay ka pa rin ng tattoo, lahat-lahat na ginawa mo na, naku, punta ka ng impyerno kapatid. Dahil hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos. Kasi, hindi lang ang mga miyembro, kundi yung mga tagapagturo din hindi pinapaunawa ang kasalanan. Kaya mga kapatid, mahalaga po na marinig ninyo yung salitang repentance. Amen. Kung hindi kayo makakapag-repent, mga kapatid, paano kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan? Kaya nga si Mateo na maniningil ng buwis, di ba? Nakasabayan niya yung Pariseo na kung saan sabay silang nagdasal sa loob ng templo. So yung Pariseo, nagdasal siya nang walang repentance. Pero si Mateo na maniningil ng buwis,
Nagrepent siya. So pagkatapos niya magdasal, bumalik siya sa trabaho niya na doon naupo siya sa paningilan ng buwis. So, narinig ng Panginoong Yesus yung dasal niya. Si Jesus na ang nagsadya sa kanya. Sinabi niya, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, pinatawad na siya sa kanyang kasalanan. Kaya nga naging ni Jesus Christ yun eh. Umuwi si Mateo na pinatawad sa kanyang mga kasalanan. So tayo mga kapatid, isipin nyo, ngayong araw na ito, matatapos yung service na wala kayong repentance. Naku, kapatid, uuwi lang kayo ng wala. Uuwi lang kayo ng wala na hindi pinatawad sa inyong mga kasalanan. So dapat umuwi tayo na dapat pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. So, huwag ninyong gamitin yung karapatan bilang mga Kristiyano sa maling katuwiran. Ano yung maling katuwiran na yun? Na kung saan lagi mong sasabihin sa Diyos, mauunawaan naman ako ng Diyos, naiintindihan naman ako ng Diyos. Kapag ganyan pong lagi nyo sinasabi, ibig sabihin, ginagamit ninyo yung karapatan ninyo sa harapan ng Diyos para lang masunod ang hilig ng laman. Ano sinasabi ng Biblia sa Galatia chapter 5, verse 13? Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Ano pang sabi ni Pablo sa Roma chapter 8, verse 13? Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Yung word na makalaman, hilig po ng laman. Ngunit kung pinapatay niyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Yun yung buhay na walang hanggan. So tayo mga kapatid, tinatanong tayo ng Diyos, sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, mga kapatid? Isipin nyo, sino makakapaghiwalay? So, yung kaguluhan kaya, kapighatian, pagkausip, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan, ang daming sinabi ng Bible. Pero isa lang ang sinabi ni Pablo, hindi sa lahat ng mga ito. Ibig sabihin, wala. Wala pong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kung hindi lahat ng ito, anong gagamitin ng demonyo? Anong gagamitin ng demonyo upang ikaw ay mapabagsak para muli kang malayo sa pag-ibig ni Kristo? Yung sarili po natin. Kaya nga, mahirap paglabanan yung sarili. Yung sariling hilig ng laman, sariling pag-uugali, sariling kalooban, sariling pagnanasa, lahat-lahat, sariling kasamaan, lahat sarili natin. Although na nandyan ang demonyo, ang kasalanan, ang maglalayo sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kaya nga sabi niya sa Galatia chapter 2, verse 17 to 18, ngunit kung kaming nagsisikap na mapawalang sala sa pamagitan ni Kristo, ay matagpo ang makasalanan pa. Nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Ang sabi niya, hindi. Ngunit kung itatayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. So, ibig sabihin po nun, sa kabila na tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, sa kabila na tayo mga Kristiyano na, kung magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, ibig sabihin, hindi ang Panginoong Yesus ang may kasalanan, kundi tayo mismo na winasak na, itinatayo pa rin natin muli yung foundation ng pagiging makasalanan. So tayo mga kapatid, tayo mismo sa sarili natin, yung kalaban natin dito. Pangalawa dyan, yung demonyo. So although na may mga demonyo, nasa atin pa rin ang desisyon. Hindi magdedesisyon ng demonyo para sa atin na mapunta ng impyerno. Hindi sasabihin, yung tao na yan, dapat mapunta yung impyerno. Yung tao na yon, punta siya ng impyerno. Hindi. Tutuksohin ka ng demonyo muna. Pag tinukso ka ng demonyo, nasa sa atin yun kung i-accept natin ang tukso ng demonyo o hindi. Pwede natin itong i-review o pwede natin itong i-accept. So, ang kalaban natin dito,
Una, yung sarili natin. Ang kalawa, yung demonyo. So tayo mga kapatid, kaya nga binanggit hindi yung kaguluhan, hindi yung pagkagutom. So matatag ka sa mga ganyan, titirahin kita sa sarili mong pag-uugali. Sa sarili mo, yung mga bagay na sa hilig mo, yung pagnanasa mo, yung mga bagay na kagusto mo sa salibutan, yan, diyan kita titirahin. Para na sa gayon, mahiwalay ka sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, hinding-hindi. Wala sa mga bagay na yan. Wala sa mga bagay na yan ang magpapalayo sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Kundi ikaw mismo sa sarili mo. Bit-bit mo yan. Nakadikit na yan sa iyo. Kaya nga tayo nagdarasal araw-araw. Nang sa gayon, sabi ng Panginoong Yesus, hindi ka madaig ng kasamaan. Amen. So mag-pray ka. Hindi man kayo mapapabagsak ng demonyo sa kahirapan, sa gutom, mapapabagsak naman kayo ng demonyo sa inyong pride. Ano yung pride na yon? Matindi yung pride na yan. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba, sa Mateo chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Amen. So ang kalaban ninyo dyan, yung sarili ninyo. Yung pride. Yung pride muna natin, ito yung matinding kalaban. Kaya nga binanggit na doon ang mga nagmamataas, yung mataas yung pride, ay ibabagsak. So, saan papasok yung pagiging pride po natin, mga kapatid? Marami sa ating mga Kristiyano, porke marami nang alam sa salita ng Diyos, porke ang galing nila magpaliwanag, porke nangangaral sila ng salita ng Diyos, porke mga anak sila ng mga Kristiyano, porke nasa ministry sila, porke nagbibigay sila, porke lahat-lahat nasa kanila na. Hindi na sila mapagsabihan. Wala na silang kasalanan. Wala na silang pagkakamali. Yun yung pride, mga kapatid. Yung pride na yan, yung naniniwala kang wala kang kasalanan. Kaya nga ibabagsak ka ng Diyos. Hindi ka man magkamali sa bagay na kung saan matatag ka sa gutom, matatag ka sa kahirapan, na pagtagumpayin mo yan. Pero yung pride mo, yung sarili mong ugali, yan ang magpapabagsak sa iyo. Yan ang dahilan kung bakit ka mahihiwalay sa Panginoon. Sa pag-ibig ni Kristo, pinangahawakan ng salita ng karunungan, sa dami ng karunungan, ginagamit yung salita ng Diyos. Alam nyo, yung mga marunong, yung mga matatalino, especially sa salita ng Diyos, especially sa mga matatagal na, sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, ginagamit po ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, malihis ang kanilang kasalanan. Kasi nga, hahanap sila ng sagot sa Biblia na kung saan ipambabato mo sa taong nagsalita sa iyo ng laban sa mga kasalanan mo. So maghahanap ka ngayon. Hahanapin ko nga yung sinasabi niya na sa gayon, meron din ako may bato sa kanya na kung saan ipag-ano ko yung sarili ko. Ipagtatanggol ko yung sarili ko. Ganon. So, ang tawag doon, pangangatwiran. So, gagamitin natin yung karunungan natin sa salita ng Diyos upang igiit na wala tayong kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero ang Diyos, iginigiit niya lagi. Makasalanan tayo, di ba? Laging inaano ng Diyos na makasalanan tayo. Pero tayo, nagsusumikap tayo dahil sa karunungan natin, ay hindi, nakasaad sa Bible na ganito. Hanapin ko nga yan na sa gayon, mapatunayan kung wala akong kasalanan. Di ba? Andun yung pride natin. Hindi nawawala yung pride na kung saan nagsalita ang Diyos, tanggapin natin. Tanggapin natin yung mga bagay na pagkakamali po natin. Kaya nga sabi sa Roma chapter 2, verse 5, ngunit sa katigasan ng inyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan ihahayag ang puot ng makatuwirang paghatol ng Diyos. Yun na po yung huling araw. Yun na yung paghuhukom, mga kapatid. Sabi niya, ngunit sa katigasan ng iyong ulo, pumasok na naman ulit. Yung ayaw, sa di pagsisisi at lalo mong pinapabigat ang parusa ng Diyos para sa iyo. So, mahalaga